Shall we use the harvest? Yung po yung choir po ngayon, ano? Kaya salamat sa mga choir members natin na patuloy po silang naglilingkod sa Panginoon sa magitan ng pag-awit pagkat tayo ay may mga boses na dapat ipagamit sa Panginoon. So sa oras po ito, tayo po ay makakarinig po ng tanging bilang or special number. Ito po ay sino po mag-special number ngayon? Ang magkapatid. Kayo? Sino ba? Okay. Sige. Pakinggan po natin yung ating yung oo. Sige. Kaya sa lahat, awit mo ay para sa Panginoon. Amen.
Lord, I want to know you more. Yun po yung title po niya, ano? Kaya naway patuloy nating makilala ang Panginoon sapagkat siya po ay nagpapakilala sa atin. Tayo po ay dumako sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At dahil po nabasa natin kanina, doon po sa Ephesians chapter 6, ang pong babasahin yung tatlong talata lang, 15 hanggang 17. Dito po yung sinasabi ng Bible. Basahin ko po sa Tagalog. At ang iyong mga paa ay may padyapang na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag na pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na nagsuligig ng masama. Verse 17, at magsiguha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak na espiritu na siyang salita ng Diyos. Babalikan po natin sa verse 10. Ang sabi niya po dito ay katapos-tapusan mga magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So ito po ay paalaala ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso dahil sila po ay nadudoon po sa sitwasyon na sila po ay nakikipagdigma. Hindi po nila nakikita yung kalaban nila. Kapag ang kalaban po nila ay walang iba kundi si Satanas. Siya po yung kalaban natin bilang mga mananampalataya. Siya po yung sumisira ng ating mga pangarap. Siya po yung sumisira ng ating relasyon sa Panginoon. At siya po yung patuloy na gumagawa sa buhay natin upang ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo ay isuot natin yung ating mga tinatawag na suotan pangdigma. Ito po ay larawan po ng mga Roman soldiers na kanila pong mga yung tinatawag na armor ay doon po kinuha ni Apostol Pablo yung mga kasangkapan nito. At mabasahin po natin yan at yan po yung tinatawag na breastplate of righteousness at yan po yung tinatawag na mga yung pong shield of faith. Lahat po yan ay mayroon po kinalaman sa ating buhay pananampalataya. Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at pinahintulutan mo kami dito po sa aming bahay sambahan upang muli ay palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, hinihiling namin o Diyos sa oras na ito. Kayo po lamang dakilang Diyos sa maging sentro po namin. Ang mga salita mo nawa, Panginoon, ay tumingo, Panginoon, sa aming mga puso. At ito, Panginoon, yung magiging lakas po namin sa bawat araw. Ito po yung magiging gabay po namin, Panginoon. Ito po yung magbibigay sa amin ng pag-asa dakilang Diyos. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kanila, Panginoong Diyos, na pagbibigay ng panahon upang, Panginoon, ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Hindi po ito kaya kasuklian, Panginoon, ng anumang halaga sa mundong ito. Sa bagay nito, Panginoong Diyos, sa isang paraan upang kami makapag-ipon ng kayamanan sa langit na bayan. At ito naman, Panginoon, ay darating ang panahon na ito, Panginoon, yung aming pong magiging reward galing, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Lord, sapagkat niluturuan mo kami kung paano mamahalin, kung paano Panginoong Diyos, na bigyan ng panahon at pagkakataon, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, ng mga salita po ninyo ay buhay sa puso namin. Salamat po ng marami, kasi yan po kami, Panginoong Diyos, sa madalang Espiritu. At muli, ang diablo ay wala pong lugar sa amin pong iglesia ito. Tinatawid po namin siya sa pangalan ng Jesus. Ito ang dalangin, in Jesus we pray. Amen. So, ang pag-aaral po natin ngayon pong araw na ito ay walang iba kundi pinamagatang the deadliness of Satan. Amen. Of the devil. Amen. Deadliness, mga letter D na salita na effective na ginagamit ng Satanas. Sapagkat sa Satanas, ang sabi po ng 1 Peter 5:7 ay ito. 1 Peter 5:7. Yan.
5:8 pala. Okay? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ang diablo po daw ay gumagala at siya po ay umuungal na parang leon na naghahanap kung sino yung kanyang masisila. Kaya sabi ng talata, be sober, be vigilant. Ibig sabihin, mapagbantay kayo, maging mapanalanginin kayo, sapagkat meron kayong kaaway, ang diablo, na walang ibang ginawa kundi hanapin yung mga mahihinang mananampalataya, yung mga Kristiyano na weak ng kanilang Christian life, yung mga hindi madalas nagbabasa ng Bible, hindi nananalangin, sapagkat ito po yung magiging magiging lakas natin, yung panalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya lagi ito natin binabanggit sapagkat mahalaga po ito sa buhay natin. Huwag natin ilayo yung ating oras sa salita ng Diyos, sapagkat sa tuwing lalayo tayo, sinasamantala ng diablo na tayo tayo ay pabagsakin. At nakita niya tayo na mahina na tayo, tsaka yung side tayo sa salakay. Alam niyo ba na mayroong prey at mayroong predator? Sa kaharian na tinatawag na mga hayop, may predator, yung mga mababangis na hayop. Ang biktima nila yung mga mahihina na mga hayop. Yan po ang cycle ng tinatawag na animal kingdom. Yung kultura nila, kinakain nila yung kapwa nila hayop. At ang hinahanap nila yung mga mahinang tumakbo, mahinang umakyat, sapagkat yung mga predator, mabibilis sila. Kaya nga nilitulad sa Satanas sa layon, kasi yung leon, siya po yung pinakahari sa tinatawag na animal kingdom. Siya yung pinakamabangis. Siya yung pinakamatapang. At inahanap niya yung mga mahihinang mga kagaya ng mga usa. Alapain nila yan. Pagkain nila yan. Meron silang pagkain sa loob ng 3 araw. Yan po yung mga madalas na biktima. Pero yung mga malalaki kagaya ng tigre, hindi niya kaya yun. Kaya kailangan natin magpakalakas, sabi ng Bible. Kailangan natin manalangin, mapagbantay. Alam po ba ninyo na kaya lang ang mahalaga yung pagmamantay natin spiritually? Bantayan natin yung sarili natin. Sapagkat madalas, yung sarili natin ay hindi natin nababantayan. Hanggang lumalaon na tayo, andun na pala tayo, naalipin na tayo ulit ng kasalanan, malayan tayo sa Panginoon, sabagat hindi natin nababantayan yung sarili natin. Kaya nga may church, dahil pinapaalalahanan tayo lagi dito kung paano po tayo maging malapit sa Panginoon, kung paano tayo magiging useful sa Panginoon, maging fruitful sa Panginoon. Dahil yun po ang purpose ng church. Kaya pag ang Kristiyano ay walang church, siya po ay gulurong. Siya po ay masasabi natin, may estudyante walang school. Walang uniform, may ID shop, pero wala na siyang school. Di ba? Ganun yan eh. Pag Kristiyano ka, sinasabi mo Kristiyano ka, may church ka pinupuntahan. Sapagkat yun ang sabi ng Bible, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. Hebrews 10:25. Oo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa church po yan. Kaya, mga kapatid, mga minamahal-mahalin natin yung iglesia ng Panginoon. Sabi ng Bible, magpakatibay kayo, put on the whole armor of God. Ayan po ang sinasabi ng Bible. Sapagkat sabi niya po dito sa verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness. Ito pong mga nabanggit po dito, itong principalities na ito, itong powers na ito, itong rulers of the darkness na ito po yung mga tinatawag na kapangyarihan ng diablo. Sabi diyan, spiritual wickedness in high places. Yan, sa taas. May mga naglipa ng mga espiritu dyan. Nakasama ni Satanas. Satanas po ay leader ng mga evil spirit na ito. Sapagat sa langit, gusto niyang maging Pangulong, gusto niyang maging Diyos sa langit. Si Lucifer siya, maalala niya. Napakagandang anghel tuwing umaga. Ang tawag sa kanyang morning star. Pero yung kagandahan ng kanyang
hugis ng kanyang imahe ay napalitan ito ng hindi magandang imahe sapagat rebelde sa Panginoon. At yung kanyang pag-rebelde ay meron siyang nakuhang simpatya sa mga kasama niya. 1/3 ng angel sa langit kasama niya. Okay? Masabi natin na ang mga angel sa langit ay unnumbered. Ibig sabihin, wala silang bilang. Hindi kayang bilangin ng sino man. Bilyon, trilyon, zilyon, mahigit pa. Pero ibig sabihin ng 1/3, kunenta lang yun dahil nga yun yung parang pinakamalapit na bilang doon sa mga anghel na sumama sa kanya. Kaya yung binagsak sa Satanas, si Lucifer dito sa lupa, kasama niya yung mga anghel, sila yung mga evil spirit na bumagalaw dito. Okay? Unawain po natin mabuti sapagkat hindi totoo kapag tayo namatayan ng mga kamag-anak natin ay bumabalik sila after 3 days. Mga paniling lang, pandaraya lamang yan ng Diablo sa atin. Na pwede silang mag-replicate. Pwede nilang gayahin yung mukha natin. Pwede silang maging maganda, pwede silang maging pangit. Lahat ng itsura kaya nilang gayahin. Sabi ng Bible, pwede siyang mag-anyong maganda o gwapo. Pwede siya yung si Lucifer ganun. Kasi powerful siya. Makapangyarihan siya. Kaya lang ang power niya is the power of the darkness of this world. Kabaligtaran sa Panginoon. Kaya may mga anting-anting na may mga kapangyarihan daw, di umano, yun po ay bigay ng Diablo. Kaya yun po nakikita niyo mga himala, kumari, gumaling sa sakit. Minsan mahirap yung kasi nadadaya tayo. Akala natin Diyos ang nagpagaling ko. Si Satanas nagpapagaling din. Para maniwala yung tao na siya ay Diyos. Di ba? Yan po ang pandaraya ni Satanas hanggang ngayon. Sabi nga ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Sa Ephesians chapter 5, verse 16, kung naman kakamay. Kaya paalala ng Panginoon sa atin, be strong in the Lord. Pag sinabing in the Lord, huwag kang aalis sa kalooban ng Diyos. Huwag kang lalayo sa kalooban ng Panginoon. Sabagat yan ka nagiging matatag at nagiging matibay kapag ikaw ay malapit sa Panginoon. Di ba sabi ng Bible, sabi niya, if God is for us, who can be against us? The battle is for God, for the Lord. Siya naging paglaban sa atin. Kaya kung hindi natin kakampi ang Panginoon, ano yung mangyari sa buhay natin? Yung magkikipaglaban natin sa Diablo, kasama natin ang Diyos, tandaan niya. Kaya ito, papaalala ko sa inyo, mga ilan to? 9. Pero marami ito, dapat 15 to. Pero abutin tayo ng hapon siguro. Tandaan nyo ito First step. The effective na deadly din ng devil. Number 1 is disappointment. Diba? Lahat nakakaranas ng disappointment, diba? Ang disappointment, kapag hindi mo na-meet yung gusto mo, disappointed ka. Diba? No, meron kang hinihingi, tapos hindi naman bigay sa'yo. Disappointed ka. First stage na tinatawag na yung discouragement or depression is disappointment. Nadi-disappoint ka, parang nawawalan ka na ng gana. Nawawalan ka na ng, parang ayaw ko na nga. Madalas nangyayari sa atin ito. At huwag tayo kapatalo sa disappointment sapagkat ito ay unang hakbang sa Satanas para bigyan ka pa ng marami pang mga bagay para lalo kong magtiwala na walang Panginoon. Para lalo kang maniwala na hindi ka tinutulungan ng Diyos. Para lalo kang maniwala na hindi ka mahal ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, Romans 8:28, diba? And we know that all things work together to good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kaya nga, kapag tayo nakaranas ng hindi natin gusto, okay? Minsan nagdududa tayo sa Panginoon, ay Diyos ba talaga? Bakit nangyayari sa akin to? Bakit ang dami kong problema? Bakit lahat yata ng tao laban sa akin? Lahat inisip mo na. Lahat na mali na hindi naman totoo, inisip mo na. Alam mo ba ang danger niyan? Yung mga iniisip natin madalas, hindi naman totoo yun.
Pinaparusahan lang natin ang sarili natin. Amen. Kaya nga pala na ng Panginoon sa atin, at alam nating lahat na ang lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit doon sa mga nagmamahal sa Diyos. At doon, sabi doon sa mga tinawag na ayon sa kanyang purpose, yung purpose, yung layunin. In other words, kung unawain natin mabuti, yung lahat ng bagay na yan, na binibigay, pinapahintulot sa buhay natin ng Panginoon, hindi lahat yan ay mabuti. Amen. Hindi lahat yan ay pabor sa atin. May mga bagay dyan na pinapahintulot ang Diyos na hindi pabor sa atin. Bakit? Ito yung maglalapit dapat sa atin sa Panginoon. Kaya lang ang nangyayari, kapag tayo nakakaranas ng hindi maganda, ang tendency, lalayo tayo sa Diyos, baliktad. Na pag lumayo ka sa Panginoon, lalo kang manghihina. Hindi mo masasolve yung problema mo. Bakit? Lumayo ka sa Diyos eh. Hindi ba dapat lumapit ka? Amen. Nang sa ganon, maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo at maranasan mo yung tinatawag na maturity. Na anak, ginagawa ko yan sa'yo para alam ko na hindi maganda sa pakiramdam mo. Hindi tama sa'yo. Pero ginagawa ko yan upang malaman ko yung tinatawag na pananampalataya mo sa akin. Di ba ganon? Sinusubok tayo ng Diyos. Kung yung pananampalataya natin ay genuine, kung yung pananampalataya natin ay legit, kung totoo talaga. Ngayon, pag hindi totoo yung pananampalataya mo sa Panginoon, pag itiwala mo sa Diyos, lalayo ka, ibig sabihin, talo ka na. At doon nagtatagumpay si Satanas. Pagka umayaw tayo doon sa tinatawag na plano ng Panginoon, tuwag-tuwa sa sabi niya, 1.10. Napag-arap naman siya. Ito na naman, pag-arap naman siya. Hanggang sa dumami ng dumami, at nauubos na yung mga may Kristiyano sa Diyos. Dumami kayo sa dati. Bakit? Wala, natalo na siya eh. Di ba? Alam niyo ba kapag sumali tayo sa paligsahan, sino ba nagplano na gusto niya matalo sumali siya? Sasali ako para matalo ako. Di ba? Wala naman ganun eh. Sasali ka kasi gusto mong manalo. Nag-aaral ka para ako ka ng honors. Ganun yung dapat na mentalidad natin. Kasi pag lagi kang talo, huwag ka na sumali. Sayang lang naman yung pagod mo. Yung effort mo, yung pag-practice mo. Kaya nga double time yan eh. Lalo malapit na sa laban, di ba? Yung mga Olympic natin, players, di ba, nandun na sila sa France. Hindi lang ganun ang mga ganun lang training. Napakatindi. Taon, buwan ang binibilang para maging mahusay sila doon sa larangan ng kanilang tinatawag na sport. Hindi ba dapat ganoon din tayo sa spiritual nating buhay? Masahin natin yung ating pananampalataya sa Diyos hanggang tumibay tayo hanggang wala nang magawa si Satanas. Hanggang siya ay umalis na lang at hindi niya kaya tayong patumbayin sapagkat matibay na tayo. Be strong, di ba? In the Lord. Oh. And in the power of His might. And ikalawa, yung tinatawag na discouragement. This is the second stage of disappointment. Kaya pag na-discourage ka na, kapag na-disappoint ka na, sunod niyan, discourage ka na. Magkaiba po yan, ano? Yung disappointment, medyo mababaw po yan. Pero discouragement, medyo na yun, palalim yan. Pag sinabing discourage, hindi na ako po doon yan. Ayaw ko na nga. Wala na yun. Pero disappointment, parang wala ka lang ng gana. Pero discouragement, ano na yun? Iba na yun. Iba naglalaro sa utak. Kasi discourage ka eh. Hanggang sa ayaw mo naman mag-usap, ayaw mo na may kasama ka. Kasi gusto mo, mag-isa ka lang. Kasi discourage ka eh. Meron pa discourage na masaya? Wala eh. Ang discourage na tao, laging yan, malungkot siya. At pupulong, walang kausap na gusto. Di ba? Hindi na mahirap, yun ang nakakatakot na pagkaganyan ng tao. Lagi niyang nakasara yung kwarto, ayaw kumain. Ayaw niya na lumalabas. Discourage siya eh. Diba? Naalala niyo si Elijah?
noong binabalitaan niya na si Jezebel, ay papatayin siya. Pero katatapos na ng giyera, tagumpay sila nung last day. Pero ito na, sabi ni Jezebel, papatayin mo yan si Elijah. Ba? Bigla-bigla, lumayo siya sa Panginoon. Andun siya, natulog siya doon sa tinatawag na juniper tree. At natulog siya doon, discourage siya, gusto niya mamatay. Sabi niya, Panginoon, gusto ka na mamatay, kunin mo na yung buhay ko. Wow! Propeta, powerful, tapos bigla-biglang ganon. Diba? Tayo, mga kapatid, pwede mangyari sa atin yan. Kaya mag-ingat tayo. Akala natin, ano tayo ngayon, napaka-active natin sa church. Mga parang lahat, gusto natin salihan, wild, best lumber, lahat yan. Gusto natin magturo ng bata. Darating yung time. Magiging kagaya tayo ni Jeff niya, no? Tila niya. Bigla-bigla, ayaw mo na mag-church. Ayaw mo na gumising. Ayaw mo na pumunta. Bigla yan. Oo. Kasi yan po yung mga fiery darts ni Satan. Di ba? Yung mga palaso, yung mga, ang tawag yan, arrow. Diba? Dami yan. Araw-araw. Discouragement, disappointment, at mga itong iba pa kalusunod. Kasi kapag hindi nakasuot yung full armor mo, wala ka, patay ka, tatamaan ka. Hanggang sa mamalayan mo na lang, eto na, nangihina ka na spiritually, tapos tayo mo nakakita yung mga pattern mo sa Panginoon, wala ka nang gano'n magbasa ng Bible, wala ka nang gano'n manalangin. Alam mo kapatid, pag ganyan ka, meron kang sakit sa espiritu na dapat gamutin. Ano reseta? Ganun lang, 3 times a day, basa ng Bible. 3 times a day, mag-pray. Punta ng church, every fellowship, yan, babalik yan. So, kung may gamot sa tinatawag na physical na pangangatawan, spiritual, meron din. Salita ng Diyos, walang iba. Oo. So ngayon, hindi lang disappointment, discouragement, kundi despair. Yung salitang despair, ito yung tinatawag na final stage of disappointment and discouragement. Desperado. Di ba? Ayun na. Palalim na. Ma-discourage ka, disappoint ka, and then desperado ka na. Ito na ngayon. Yung mga tao na gusto magpakamatay. Gustong magbigti, gusto magbaril sa sarili, gustong tumalon sa building. Kasi desperado eh. Pag sinabing despair, parang iniwanan ka ng laro sa buhay. Tapos yung ba parang sa tingin mo, ikaw na lang yung tao sa mundo. Na parang napakahirap ng problema mo. Na hindi mo man inisip na meron pa mabigat na problema kaysa sa'yo. Tapos ikaw, wala ka na ibang ginawa, wala ka na pag-asa. Panginoon, gusto ko na mamatay. Yan, dumarating sa atin yan. Dumarating madalas yan sa mga wala sa Panginoon. Kahit ka may Panginoon, dumarating pa rin yung anxiety, di ba? Tinatawag nila. Yung mga bigat na bigat yung problema nila, samantalang sa mga nakaraang araw, nakaraang taon, tinulungan sila ng Panginoon sa problema nila. Eh bakit ngayon? Nakakaroon ka ng anxiety. Di ba? Para sa akin, bakit gano'n? Bakit naisip mo ba yun? Bakit may anxiety ka pa? Gano'n nga panahon naman na bago ka na napalataya, lapit ka na sa Panginoon, pray ka, nawawala na. Pero ngayon, dahil mabigat yung problema mo. Despair, sabi po dito, sa 1 Corinthians 4:8, who are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Basahin mo nga po sa Tagalog, no? Tingnan nyo, no? Sabi dito, 2 Corinthians chapter 4, verse 8. Ito, 14. Hindi pala. Yan. Sabi sa English, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Ngayon may hindi nangaghahapis na nangatitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Sabi diyan, ang isang mananampalataya na naranasan nila yung kabi-kabila ay nangigipit sila at naghihinagpis at sa niya nangatitilihan.
ngayon ay hindi nawawala ng pag-asa. Sapagkat meron pag naranasan sila mga pag-uusig sa panahon na ito. Matindi yung kanilang persecution na mga mananampalataya this time. Pero sabi nila, hindi kami nawawala ng pag-asa. So hindi sila nagpanaig sa problema sa kanilang mga paghahapis, sa kanilang mahigpit na mga suliranin, sapagkat meron silang Diyos na tinitingnan, na meron silang pag-asa sa mga tutulungan sila ng Diyos na ito. Despair, desperado yung mga tao. Kaya kapag hindi positibo yung isip natin sa mga problema sa buhay, bibigay po tayo. Lahat ng mga bagay na ginagawa ng Satanas ay lahat negatibong bagay. Di ba? Negatibo lahat yan. Wala namang positibo kay Satanas eh. Negatibo lahat. Kaya nga ang paalala sa atin ng Panginoon ay dapat lagi tayong positive. Hindi sa COVID. Sa pag-iisip natin. Di ba? Kasi sabi ko nga palagi, kapag ka may problema ka, huwag kang titingin sa problema mo. Alright? Huwag kang titingin sa problema mo sapagkat ito yung magiging tool ni Satan para lalo kang malugmok sa problema. Ang gagawin mo, titignan mo yung Panginoon. Yung solusyon na kaya niyang gawin doon sa problema natin. Sabagat wala pong problema na walang solusyon. Lahat meron yan. Hindi lang natin alam kung minsan kung paano gagawin na maalis yung problema natin or mamawala. Walang iba kundi ang paglapit sa Diyos. Saan man lugar, saan ka man nandoon, pag-pray ka lang, kung may problema ka, bibigyan ng tugon ang panalangin mo ng Panginoon. Yun ang kagandahan sa Diyos eh. Di ba? Pastor, alam niya na pala na mabigat yung mga bakit ka mananalangin. No. Kailangan natin mag-pray. Bakit? Pagpapakita ng humility sa Diyos. Amen. Yung pagpapakita na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen. Yun ang ibig kong sabihin. Alam naman talaga ng lahat ng Panginoon. Oo, alam ng Diyos yan. Kaya alam mo, meron tayong bahagi na para gawin natin yung ating tungkulin. Sabi kasi ng Panginoon, ask and it shall be given. Knock and it shall be open. Diba? Seek and it shall be added unto you. Hindi naman. Okay? Maghanap ka at ikay makakasumpo. Yun ang sabi ng Panginoon. Eh dapat pala, kung alam ng Diyos lahat, hindi niya nasabi na, di ba, kumatok at kayo hindi bula pag-uusan. Sinabi niya yun eh. Kaya nga, ang pagkatok ay panalangin na kinakatok mo yung puso ng Panginoon. Maghihingi ka ng pabor sa Diyos. Lord, baka naman pwede, kung kalooban mo itong panalangin mo na ito, mangyayari ito. At ulitin ko po, ang panalangin ay hindi po ito utos sa Diyos. Hindi natin kinukuha ng Panginoon. Na Lord, bigyan mo ako ng pera ngayon din. Hindi gagawin ng Diyos. Dahil matalino ang Diyos kayo sa atin. Diba? Bibigyan ka ng pera, magtatrabaho ka. Kung ikaw naman ay mayroong pension, okay lang naman yan. Walang problema. Magkakapera ka talaga, manti may pera ka eh. Pero ibig sabihin, kung hingin tayo ng biyaya sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yan. Pero hindi doon sa panahon na gusto mo. May panahon ng Diyos na para ibigay sa atin. Sa pagkatandaan mo natin, merong timetable ang Diyos at merong timetable. Hindi pareho yan. Di ba? Ang gusto kasi natin madalian. Parang sabi niya, Lord, give me patience. I want it now. Hingi ka ng pasensya, tapos hindi mo naman magpagpasensya na kung kailan nabigay ng Diyos. Gusto mo ngayon kayo ka agad. Asan yung patient doon? Pag sinabi natin, Lord, ito po yung gusto ko. Nagre-request lang tayo na. Kung ano po yung kalooban po ng Panginoon, yung pamangyayari. Sama na sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama, Thy will be done. Not my will, but Thy will be done. Di ba ganoon din sa atin? Lord, kung anong kalooban mo sa akin, yun po ang mangyari. Hindi po yung gusto ko. Gusto ko po ito. Pero kung kaya niyo po ito, kaya na po ang masusunod.
kayo po may-ari ng buhay ko. Pinagpipray lang natin kung po pwede. Pero pag hindi, huwag tayo sasama ang loob. Bakit? Kasi hindi tama sa atin yan kung ibibigay ng Diyos. Baka mamaya, pag binigay ng Panginoon, makalimutan natin siya. Or, isumpa naman natin siya. Di ba ganun panalangin ni Solomon? Dahil tayo maliit pa siya, bata siya. Now, ika-4 ay, na-memorize nyo ba? Disappointment, discouragement, despair, and doubt. Alam niyo ba na yung doubt ay kasalanan sa Diyos? Lahat ito kasalanan sa Panginoon. Pero yung doubt, ito yung kasalanan ng mga Israelites. Ang doubt is disbelief. Yung unbelief ay kasalanan ng malaki sa Panginoon. Yung hindi ka maniwala sa kapangyarihan